kumusta nasab kamong tanan mga igsoon, mga higalaan ko din na sa Dios gihapon ga paminaw ga sunod ning matag buntag tang programang di Sovereign Grace Hour din hining kinamtang station sa Davao, DXUM News and Public Affairs 819 kHz day sa Tawag Radio Set. Salamat sa Ginoo since 2006 ang rin nag-programa until now o prayer na to nga magapadayon kini hantod sa pagbalik sa Yesu Kristo. Siguro we do not know kung kano sa man mabalik ang Ginoo, pero if ever mahuman ako sa ako ang panahon o asa na mali ka pa sa katiguang na to ba, no? Samot katiguang lahat na po mo on board din ito ang programa. Usa gyapon sa mga kabanan nato nga mo padayon sa pagwali din sa kahanginan sa programang The Sovereign Grace Hour. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 5 na ning bulan sa Hunyo, June 5, 2025. Og salamat sa Ginoo kay maka-Bible study na sabta, no? Ay kalimutan ka lang, it's a privilege. Pribileo gid nga magtuunta sa iyang mga pulong tungod kay iyang panikaray sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang tinapay kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Og bulahan gyud ang mga tao, no? Gina-bless sa Ginoo ang mga tao nga nagatuon sa iyang pulong unya ikinabuhi kani. So, i-put into practice ang natunan. Sige, maigsoon, atong sugdan ni atong Bible study this time. O atong tanang bulo atong ang angay na mong himo. Even karong gabi sa among midweek service and prayer meeting, it's my prayer, Lord, nga i-bless nimo ang panagtigom, fellowship sa mga kaigsuonan o labaw sa tanan Ginoo ang among pagpamilas sa iyong pulong unta kini imo nga i-bless. Usab Lord, magdala sa imis ang mga hangyo kabanan mga ihuron sa church, mga request sa imo tubang unta imo kini patulingugan. I-bless man o Father karong adlaw di ay ang bata nga si Jeremiah Macwas, anak ni Sarito ni Chirian. Then, sa akong John James Tanay Usab, basta na mga nag-birthday, padangat sila Ginoo sa daghang pa mga katuigan sa ilang life. Bless man o Lord, I pray, ang amo day nga biyahe ugma ngadto sa Alyusan, North Cotabato. Imog Bible seminar, then evangelistic meeting, and then Thanksgiving sa mga mission by Saturday. Salamat Lord sa privilege nga maka-spread out kami sa imuhang words. Pray Father, protection nimo kanamo mga kabanan nga malayo kami sa tanang matang sa hitabo sa dalan o palayo kami sa mga taong dautan. I-bless brother Brother Yan Kalyamar, mga mission pastor nga Lord, magtabang ka kanila sasab ni Pastor John Valentin o mga kabanan ng mga pastors dito na pita, Brother Lando, Brother Dudong Sab. Bless man o Father ang pipila sa mga kaisunan, labi na mga nasbalatian itak na sa Rochelle, anak ni Brad Lingling, isang Nore. Lord, extend nimo o Father yung life, maka-recover siya sa iyang balatian. Bisan pa nga sa kang James, sa kang Brother Albino, sa kang Durang, bisan pa gani kang Brother Dudi. Salamat, padangat mo si Brother Dudi, itong niyaging adlaw, sumaran siya adlaw na tauhan. Prayer ako para niya, strengthen na pagtuo, Lord, sa despite Lord sa balatian nga iyang nasinati. Gampo ako, bisan pa gani sa kang Lilian Binosa, kang Brother Ronnie, o tanan nga mga nagbalatian. Even ang mga elderly, mga dadaranan ng mga kasuran mo, tindapita sa Kalinan, kang Nora,
kang ng Rosita sa pagani Lord sa tanan-tanan na mga makaisuunan din dapita og sa mga missions sab Lord anak ni Song Israela schedule for operation tabangan mo Ginoo Lord hisgutan sab namo imong mga pulong helpas Lord nga masabtan namo kini bless sa mga member sa church, mga kaigsunan, sa mga trabaho, negosyo, panginabuyan. Muna mapag-ampo kanimo, Diyos, pagpanugyan. Bless ang mga kabataan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Minasat ang magsuon ng usaka awit. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Salamat. Salamat sa maong message sa maong song, no? I shall know Him. Mailhan ko siya. When my life work is ended and I cross the swelling tide, in bright and glorious morning I shall see. Kining mga first stanza mo iso, first sentence, tinuod yun ni. Matapos na ang ako nga buhat work, trabaho ning kalibutan na o mulabang nako ni atong usa ka sapa. Ang river sa Bible may soon that speaks about this. Mo dangat yun whether we like it or not. Kung di pambalik ang Ginoo may soon, maguna ang atong des kung di pambalik ang Ginoo Hesus Kristo. Pero mauna ang Ginoo before ta mamatay, di nata kasi nati og physical death. Mamunay sa Bible, no? Sa ang mga buhi, sa dihang mabalik ang Ginoo, ng mga Kristohanon, iagtan yang buhi pa physically, ma-change ang atong lawas into a glorious body. Lawas nga dili na madunoton. Lawas nga mahimayaon. So, mauna. Pero, dili pambalik ang Ginoo, mudangat pangitan niya na. Pabitaw ng angay sa tao, no? Mangandam gyud siya. Mag-prepare gyud siya. Doon ay kaalam sa katao nga sa di pa mahitabo ang mga butang mahitabo gyud mangandam siya. Pabitaw na kanang insurance may soon. Life insurance, no? Or SSS, kada mga nana ba? Pabitaw ko yung nahibaluan nga. Nag-encourage siya nga pagkuan ba, pagkuha og SSS ba? Di ba edad niya to siguro mga 40 pa kapin 25 di man takabot na sa 60 karon hapit na mag 60 tanawara no kamo po nga pwede pa pastor pwede pa man pa kay 60 pero wato-wato lang nga mahuman kasi man 10 years after no may lang na ipabuton pero kanang may material na physical na importante nga preparation gud spiritual. Muna sa katao kung wa pa siya makapangandam, hiyabtan siya sa kamatayon, wala na panahon sa pagpangandam. Ang preparation is samtang kita we are still alive. Maigsoon, no? So, taba ni nga maong song, nindot kayo. O yan ang panahon na makita na niya nato ang Ginoo. I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. Actually, may soon kung mahimo lang atong mind bitaw, maset sa mga butang na sa kahitasan kung si Paul pa sa Colossians chapter 3. If ye then be risen with Christ, set your affections on things above and not on the things on the earth. Butang iyahat ang mga pananaw Diyos, mga butang taas. Ang kamatayon ba sa mga anak sa Ginoo, it's not a loss but a victory. Wag ina maigsoon yung pa sa Ginoo, rather ni David. Salmo 116, versikulo 15, sa tagingan ni David ya. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Amili sa mga mata sa Diyos ang kamatayon siyang katawan. Ganong precious man tungod kay
biyaan naman unya sa Kristohanon ang mga problema, mga trials, mga kalisod ng kalibutan na. Unya, dito makiguban sa Ginoo sa wala na katapusan. Kaya lang ang mabilin, pating mingawa, no? Orang nabi tayo nag-ingon nga, unta kung matay ko, magdungan lang ming duha sa akong asawa, kaya patig yung mingawa, or magdungan mi sa akong bana, bitaw tinuol yun na. No? Sige. Pero buhi pa man ta, ha? Ikaw, Pastor, hando mo na kamatay. Di sa kay dakhan pa kayong buluhaton. May gustoon. Ano ba na nga? Natingwa po na to nga natay physical exercise aron nga makalakaw-lakaw paghapon. Bisag edad na pila? Na 25. Grabe, 95 man yun. Di, pindir ko na sa pila itong pangayoong sino, pero dili kita mo yung magbuot, ha? Ginoo, dili kita. Okay? Sige, magsoon. Again, adlaw karon nga Webes. Kaya Webes man ron. Masayo tag-ano di simbahan, ha? Kung makasayo mo alas 5, mas labing maayo. No? Kaya ron maka-fellowship pata, istorya, no? Sa kaayos Ginoo, unya samtang mangapi. Amo ning gi serve sa church ning imong gihatag nga coffee ang katungaan ni nil na kang Arnel og sa kang Jeannie Morales. Og mo puni akong ginainom na ako'y gatas nga anda malo akong butang nga gamayng coffee. Pero sa breakfast, pure coffee gito. Kini ang gatas butang ako gamayng coffee. Kay kini laging dara na tag inom og gatas. Sige. Ato ta sa atong padayong pag-isgot pulos kita. Ato dayong Bible reading may ison. Ato dahil lang, ha? Minom sa ko. Sumanang gata sa pastor? Ha? Ano ba ni? San hilo? Insure. Insure di ay. Pero alas na natin yung malo. Sige, mga ison. Niya pa. Atong Bible reading for today. Galatians chapter Galatians Domingo man atong Galatians. Paanta karon. Atong pagbasa is Proverbs chapter 2 and chapter 3 for today, ha? Proverbio 2 og 3. Huwebis man ron, no? Okay. Sige, muna atong basahon karon. Proverbio kapitulo 2 og kapitulo 3. Itong pahibalo ka dali, nga brother si John, no? Sa lagumit. Sa pilugan mo, John? No? Say John, ha? Mga kimawa tala alas 6, no? Pinakadugay ng alas 6:30, no? Ugma, padong sa Aliusan. Balik ko tag Sabado. Kanya, si Brother Nelson. Kita man niya, Brother Nelson, no? Brother Nelson, dinis sa atong prayer meeting sa itaugma, Nelson. Kanya, si Brother si Brother Christopher, asa maghulat, tawag ay lamong Brad Lindon, no? Kay marag tuyo na mag-amo kasundo din nas tanwalang, niya dari maguta sa Bansalan Agi, no? Sige lang, tawagay mo ni, kuan nimo, agaw nimo, Lindon, aron nga asa kalapit sundoon, no? Or maghulat. And then, I do not know, Brother John Ruben. Brother John, morning, Brother John, ha? Ako niya itong, i-text niya ako niyang ugma sa buntag o niyang gabi, hindi ko malimot ako itong ipahulam sa imo itong ako ang librong The Trail of Blood by J.M. Carroll. No? Niya, ay pasirox ni, aron nga na kay kopya. Mga mubo ako, ara ba ni? Hindi man ni baga nga libro, ni pisa man ni, pero nindot kayo, no? Kasaysayan sa mga Baptist. Naman itong usa sa mga sources nga nagkuha tawag history of the Baptist by John T. Christian, volume 1, volume 2, sana. And then kining kang John T. Christian, no? Kang Curtis Pugh sub, no? 3 witnesses for the Baptist. Mao ni ang pipila ka mga references na to may soon nga aron mahibaluta unsa day kaagi sa mga Baptist.
Pero niya na to, iparin sa pag-isgot sa atong second portion. Lord willing, igsoon, karong sunod siya na Martes, namin din sa Manuel Peralta, no? Martes, pizza, Gies, okay? Si Pastor Torion, Brad, manawag ko Brad, ha? O Pastor Billy, kita ni Brother Pandolo, pila mo, 1, 2, 3, tama, 5 ta, nga mo atog Manuel Peralta gumikan kay manggidala mo matag floating bed, no? Aron magamit na to dito. Mausap sa pato na to galyusan dayog ma. Okay, now Manuel Peralta ta. O pahibalo Pastor Ray Jaris nga karong sunod semana sa Pizza 12, no? Na ay fellowship ato mga kaigsuran diha to churches and to missions diha sa Davao Oriental area. O nga himuon to dito sa lugar nila ni sa Ray sa Makaling Beach, no? Sa Makaling Beach alas 8 ang tigom sugod, no? Unya mo to ang mga speakers nila, no? Brother Daniel, role of women in the churches, Brother Daniel na nga topic, Pastor Ray Jaris, no? God's sovereignty. Then si Pastor Edwin Pungkales, Brother Edwin, errors of Arminianism, and then eternal security of God's people, Pastor John Rofon. Then ang tithing o qualification of pastors, depende ni sa representative sa Lupon o sa Gugchen, ha? Then naday mo dula, no, sports, basketball, alas 4 sapon. Ito niya na makalusot sa inyo, ha? Madala dito sa National Basketball Association. Kaya ba na pastor, no? Asarapit na pastor. Dito ni sa dito ni sa Asuncion, bitaw. Sige, Bagson, nga itong hisgutan padayon. Ang kining nabiyaan na to. Ano yung text na yan? Basam sa napagdali, ha? Kini ay mga nanggi-text sa itong programa at ning basahon. Ingon din. Okay, no? Gikan ni sa okay, kam Brother Lingling Pindon Mao ba? Nagtrabaho diya sa okay, sige, Brad ko Brad Lingling maka silang magtawagay rata, no? Kaya plano ko maka bisita sa, no? Kang Rachel o maka offer og prayer, no? Next week, Lord willing. Sige, magsoon. Gapon ato ang isigutan tong ining trabaho sa Dios, no? Sa kining ikaduhang pagtawag una na mato general call, no? In which kining nga mao nga pagtawag pwede ni ma-resist sa tao. Pero sa ikaduhang pagtawag sa Dios, which is the effectual call or inward call, or sometimes it is termed as irresistible grace, dili gid ni sopak maigsoon kay Ginoo mo gumoy nagtrabaho ani. Siya gid personal, no? Through the Holy Spirit, ang Holy Espiritu Santo ba? Holy Spirit. Na ato itong gibasa itong Galatia 1:15 kagahapon. You remember that verse? Nga atong nibaluan sa buhat 9, 7, 8, 9, nga si Saul of Tarsus, labi na sa chapter 8 sa Acts, gilutos niya pag-ayo ang iglesia. Kunya, wa siya tinguha sa pag-undang iya gyapong gipaday sa paglutos. Mo nang niadto siya Jerusalem aron nga mananghid sa kadakuan nga i-continue niya ang maun niya nga persecution. Pero sa dihang naabot siya sa Damascus, gikahibalag siya sa Ginoo. Og ang Dios nagkabig kanya, nagluwas niya. Moto'y trabaho sa Ginoo ang pagluwas. Og atong makitaan diri sa Acts chapter 9 nga nakabig yun tuod si Saul of Tarsus nga litero na mo si Apostle Paul. Naman to, nasopak ni ang outward calling of God through the preaching of Stephen. Diri sa buhat 7 na
Yes, no? Na nahimong malamposon si Saul paglutos sa iglesia. Na-resist niya ang preaching ni Stephen, pero ang inward calling sa Dios diha kaniya wa na siya kabalibad. Wa may makabalibad higala, wa makaresist kung trabaho na sa Dios. Naigiingon bitaw nga dito sa Book of Isaiah 45, na ba'y makapugong sa kamot sa Dios? Wala makapugong higala. Asa na mabasa, Pastor? Daghang verses na, pero kinisa Isaiah ata. Isaiah Kapitulo 14. O sige, ingon din ni Prophet Isaiah. May tuod nining gahom sa Ginoo. Isaiah chapter 14 and then verse 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have told, so shall it come to pass. Maunig ingon sa Ginoo, ingon sa akong nahuna-huna, ingon niya na ang mahitabo. So kung say, una-una sa Dios, ito'y mahitabo, no? Surely as I have told, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. Ingon sa akong gitinguha, mauman, usab kini ang mamatuman. So, kung sige una sa Dios, kung sige plano sa Ginoo, walay mao kini mahitabo, way makapugong. Muna sa verse 27, nabantay mo rin sa mao gyapon Book of Isaiah chapter 14 and then verse 27. Kung sige ingon din sa Ginoo, pinagi ni Prophet Isaiah. For the Lord of hosts has purposed, and who shall disannul it? Ini daw plano sa Ginoo magsuon. Pangutana ni Prophet Isaiah, kisa may makapapakyas nini. For the Lord of hosts has so purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Naaba? Manipungutana? Kisa may makasupak nini, makapapakyas sa pagbuot sa Diyos na ba? Sa dihang ang Diyos mituyod sa iyahang kamot, doon na ba'y makapaluyas Ginoo? Tubag wala. Manang katong si Saul of Tarsus, si Apostle Paul, magsoon, sa dihang ang Ginoo nagkabig kaniya, nagtawag kanya ang Diyos Gud mismo si Ginoong Jesucristo. Sa itong basa, buhat no'y biyo. Sa naglakaw o nagsakay kabayo si Saul of Tarsus. Doon ay kahayag nga migo, kalit kanya. Ino pa sa verse 1. Apan si Saulo, si Apostle Paul niya, nga kasi nagsuwatan ni Pastor si Lucas, Dr. Lucas ang nag-record niya. Apan si Saulo nga nagpangusmo paghihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinunan sa Ginoo miadto sa labawong saserdote ug nangayo kanyang mga sulat ngadto sa mga sinagugas Damasco. Aron nga kung aduna dito iyang makaplagan nga mga iyan ining dalana mga Kristohanon ba, mga lalaki o mga babae iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Maunay kausa ni Saul of Tarsus sa iyang kalagot daw sa bagong siktahan itukod ni Christ ba. So iyang iskasa iyang gitinguha nga pamatyo tanang Kristohanon na bayig lalaki mataral madala dito nga ginapos ingon dinhi og sa naglakaw siya sa nagsingabot siya sa Damasco usa ka kahayag gikan sa langit mi abot mi kalit pagsidlak kaniya
libot kaniya og natumba siya sa yuta og yang nadungog ang tingog nga nagingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Og siya mingon, kinsa ka ba, Ginoo? Og ang tingog mitubag, ako mao sa Jesus nga imong ginalutos. I am Jesus whom thou persecutest. Wala ni sa Cebuano maigsoon nga pasumpay na may sumpay ni. Sa Cebuano dito sa verse 6 apan bumangon ka, pero dili sa English Bible maigsoon apan na ipasumpay. Nindot ba kaning pasumpay aning maong verse. Acts chapter 9, no? And then verse 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Mira, it is hard for thee to kick against the pricks. Wala na sa Cebuano nga Bible. Importante rabi kaya kay una gipamulong man is Ginoo. Ibutang na akong giingon sa inyo bang magbasa ta masabtan na nato ng English gyud King James version. Aniya pero og plitan marag lisod-lisod po ta gamay kasabot og English Cebuano na lang, no? Pero paminaw mo sa atong programa ay ato man gina na mga wala masulat Cebuano nga naa sa King James version sa English. Sama nang ako ning delikat kadali ha. Pati oras. Gamay naman lang kining diri sa kuan, kining sa Buhat 2:38. Ang ubang hubad diha aron man magpabautismo uban bunyagan ni magpabunyag aron maluwas. Dili man na mo'y dapat nga hubad, no? Pag yun ni Peter, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. For, ang word nga for. Tungod, tama na kaysa Cebuano na itong gamit na pinadayag, tama ni tungod. Pero bang Cebuano nga Bible is aron, pagpabautismo aron, maluwas, dili man na mauhigala, kaya may taon din makaluwas sa bautismo. Ipadayon ako ng mission ugma, Dirigya punta sa atong padayong pag-isgot nining pagtawag sa Dios. Ang Ginoo basta mo tawagan ni muluwa siya, way makabilibad. Muna ka na itong mga unsaved loved ones, sigala, atong mahimo para sila maong na ang luwason. Unta sila siguro kaluyuan sila. Bagampo sa ako, human anim minata sa usa ka awit. Lord, this time ni kami kaduol padayong gahangyo kanimong imong panalanginan kinimong programa bisan pagani nang nina nga naa sa balakian. Praise the Lord, hatagan nimo sa Ginoos kaayuhan, tabangan mo siya naman. Amon nga prayer in Jesus name. Amen. Namina sa taning usa ka awit. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Salamat sa labat sa maong mensahe sa awit. Sige, maisaon halang sa ato ang pagpamalandong meditation for today's text din is Proverbio 14 ta. Proverbio kapitulo 14 nga ato tong naisgutan tong verse 17, no? And he that is on angry dealeth foolishly, and the man of wicked devices is hated. Manang di kita magunoon nagdautan ha. Kaya number 1, ang masuko, Ginoo. Ang sekundary nila ng tao, number 1, yung masuko. Kung sa katao, maghimog dautan. Kaya di maguna nature sa Ginoo. As a holy God, balaan nga Diyos, suko yun na siya sa mga buhat nga di maayo. Okay, na-verse na pastor. Ang bersikulo, hisgotag kanang kasuko sa Ginoo. Nadali sa Salmo, akong kutusan ni kadali, para ma-remind taning maong mga bersikulo, 5 sa Salmo. Mato pa din ni David, the foolish shall stand in thy sight. Mga buwang-buwang, dili magkabarog sa mga tubangan, o Diyos. Thou hatest all workers of iniquity. Silagan mo tanang mamuhat o kasalanan. Klaro, Salmo 5:5, tama yung still sa itong mind, no?
kining mga bersikulo nga suko gyud ang Ginoo sa mga nagabuhat og dili maayo. Thou hatest all workers of iniquity. Now, napailaing verse 7:11, yun din God judges the righteous. Paghukman sa Ginoo mga matarong, laban na ginindautan. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. Yung bersikulohan, no? O ang Diyos, suko sa mga mamuhat og dautan kada adlaw. Abi na ito ka mga naghimog di mayo. Okay ra na, tulog-tulog lang ang Ginoo. Asa ka tulog higala. Suko yun ang Ginoo. God is angry with the wicked every day. Bitaw na, no? Salamat sa Ginoo. Tungod siyang grasya, kita nakasatag kaluwasan na abtan siyang kaluoy. Iyan na yung gikuha. Pinagi ni Kristo dito sa babaw sa krus. Apan ang mga tao nga wala makasatag kaluwasan, gikan sa pagkahimugso, ngadtos katapusang gutlo silang kinabuhigala, tapukon to, tanan nilang kasalanan sa ilang tanang pagkadautan o pagkasilutan sila sa Ginoo na dito sa linaw kalayo manang ikaw higalang naminaw ron pamalandong ini, no? Kung naakadiyas kinabuhi sa pagpagkasala, dili ni sulagma ni imong pagpaminaw ning ato nga programa. Agdahon ko ikaw kay mao ni warning sa Biblia nga ilha imo pagkamakasala, pastor. Dako makay kung nahimong kalapasan kasalanan. Mo ning krimen akong nahimo, pasaylon ka ako sa Ginoo. Himdumin higala Isaias 1:18 nga bisan unsa pa kapulang imong kalapasan kasalanan kadako sa imong sala na ay pagpasaylo diha sa Ginoo. Pangaliya lang sa Ginoo may pagpasaylo, tugan tanan mong sala ngadto sa Ginoo, unya hangad dangop kang Kristo kay siya ang bugtong makahatag nimo kaluwasan. Ingon pa ni Christ sa Juan 6:37, ang tanan gihatag kanako sa man buari kanako. Ang buari kanako dili ko gayud iga sa likway. Napaygiingon ni Christ sa Juan 14:6, namatod pa niya, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makabot sa man gawas ug pinagi nako. Nganlan mo siya Jesus, matapa sa manulunda kang Joseph sa Mateo 1:21. Nganlan mo siya Jesus kay siya magaluwas man sa iyang katauhan gikan sa ilang kasalanan. Hangad diha sa Ginoo higala alang sa imong kaluwasan. Now, direta sa amin ako muna adili, ako ito na ako itong salmo kadali para makita dito bang sukog yun ang Ginoo sa mga muhat ug dautan. Direta sa verse 18, the simple inherit fully, but the prudent are crowned with knowledge. Dautan, no? Yan pa din ni Solomon sa itong gibasa 14 versikulo 18. Ang walay pagtagad, ano man ang gitawag simple din mga foolish man ang gingon diri. The simple inherit fully, ang mga walay pagtagad makapanood sa binuang. But the prudent, taong maalamon, dili ni butan, kundi pasabotan ng prudence ako nang kunay ginaingon, pasabot kini og maalamon. Kunya pakita ang kaalam sa tao sa pag-consider niya sa umaabot sa butang umaabot kung sa ibuhaton niya presently. Ibanggi tulo timbang ba nung himuon ako ni mo ni mahitabo. So mo na tao nga prudent, pero ang mga taong buang-buang tira pasagad lang. Bahala magkaunsa-unsa, bahala na. Walay bahala sa mga katawhan sa Ginoo. Dili na mahala. Sure gyud na. Mao na magsuon. Kung kita sa atong mga actuations, atong yung pamalandungan karon ay. May kaalam sa Ginoo nga sa atong ginahimo dunay wisdom. Dunay kaalam. Ang walay pagtagad makapanood sa binuang apan ang mga taong maalamon pagapurong-purongan sa kahibalo.
crowned with knowledge. No? Sige, maison, atong ipadayon ng atong naisgutan ining nangaging mga pipilanak ka mga buntag ni adlaw, no? Atong gisgutan gapon kung inyong nimluman atong nahibaluan nga si Ginoong Jesucristo diya sa iyang iglesia ang gitukod, no? Atong review for a while, ha? Sa gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Jesucristo, nagtukod siya katawan o iglesia gikan sa mga taong inandam ni Juan Bautista, no? Si John the Baptist mao ang taong responsable nga gaandam og katawan alang sa Ginoo. Luke chapter 1:17 mao ni ang usa sa mga roles ni John the Baptist to prepare a people for the Lord. So gyud sa to pag-andam ni Juan Bautista ang katawan, una nagwali si John the Baptist o paghinulsol. Sultihan niya mga taong nga maghinulsol kamo sa iyong mga sala. Unya katong mga taong na naghinulsol iyang gitudloan nga musalig kang Kristo. Buhat 19 versikulo 4-5. So human nga mga tao naghinulsol sa iyong mga sala, misalig ni Kristo nga manluluwas, pakiluoy sa Ginoo, gibautismohan niya. Mga baptized believers, iglesia na to, pastor? Wala pa. Pag-abot ni Kristo Jesus, human sa bautismo, itong ginunusugol siya siyang personal ministry. Matthew kapitulo 4, no? Gikan sa verse 11, hantod na sa verse 17, o sa verse 18 to 22 na nagpanawag na Ginoo mga tinunan ni Juan Bautista o dito natukod iyang iglesia, ang church Ginoo. As a repeat na tukod, daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel. So katong iglesia sa atong Ginoo, mga igsoon, independent to sa usag-usa. Pinagi sa iglesia sa Jerusalem nga gitukod ni Christ tungod sa iglesia sa Jerusalem na mugna ang mga kasimbahanan, no? Dito sa Antioquia, sa Syria, mga Antioch Church, sa ministry nila Apostle Paul being the missionaries of that local church, no? Antioch Church, Acts 13 verse 1-3, gipadala si Apostle Paul o si Barnabas, gi-send out sila, no? Gi-send out sila sa mga iglesia. O tungod niya nangatukod ang daghang kasimbanan, lakip na diyang Korinto. Niya kini mga simbanan ni independent sila maigsoon. Wala ni sila gawngi o wala ni sila manghilabot sa matag o sa ka-iglesia. Doon na ito independency of its local church. Pero nagpakitabang sama sa na-mention ako, doon ay problema sa Antioch Church. Huwag man itong gisgutan gahapon, no? Na problema sa Antioch Church. So, ang nahitabo, nagpakitabang si Apostle Paul o si Barnabas o ang iglesia sa ilang mother church nga mao ang Jerusalem Church. Mani ato ang isgutan bi atong tanawon kadali. Sa Buhat kapitulo 15 nga day problema na pastor, sabi na ito walay na sila ating problema ang churches na yun. Buhat kapitulo 15 niya verse 1 ingon din apan dihay mga tao nga nahilugsong gikan sa Judea nga na nagpanudlo nga nag-ingon sa mga kaigsuonan, gawas kon matuli kamo kasirkunsidahan, pagtuli, no? Masircumcise ba physically, sumala sa batasan ni Moses, dili kamo arang maluwas, tanawara giapil ng pagtuli kaluwasan. So nanay mga kisa man matawa na pastor, mga kuan gikan dito sa Jerusalem, dili mga laing tao kundi sa iglesia ni nagday mga makasulod pastor, no, nga mga palso rather mga mini nga mga isuon mabitan ng warning ni Apostle Paul sa Galacia
ay mga mini ng mga magsuon. Kablo ka nga yung nako nga kining certain men sa English, no? Acts 15:1. Ang certain men which came down from Judea told the brethren, said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Kablo ka sa certain men din pipila ka mga tao. Tawan niyo ang verse 24. Kuan ni si James masugoy gasulti ni yes, si James ang gasulti ni ang pastor sa mga iglesia kanito sa Syria, sa Antioquia, no si sa Jerusalem ni yara verse 13. And after they had held their peace, James answered, saying, men and brethren, hearken unto me. Ako na ni si James ang gasulti that time nagdumala sa iglesia sa Jerusalem. Verse 24, for as much as you have heard the certain which went out from us, so gikan sa Jerusalem church, nang gawas gikan sa ilaha, mi atos Antioch church nagsamok-samok dito sa silang gisamok, nagpanudlog mga sayop nga pagturunan nga gawas daw nga matuli dili maluwas. Mosab nang nahitabo mo igsoon bisan pa sa Davao na atay mga missionaries nagpanudlo na to gitudlo, nagpanudlo nga kung dili daw makatuo sa chulip, pero tuo tag chulip chulip doctrine, di daw na klaro ang kaluwasan. Naghihimo nila nga may isang savior ang tulip doctrine. Dili ito na manuluwas ng tulip doctrine. Ang manuluwas si Kristo. Ang manuluwas si Kristo, dili ang doktrina. Si Kristo maoy manuluwas, dili ang certain doctrine higala. Way laing savior, only and only the Lord Jesus Christ. Nga ang tao bisag dili mamembro sa iyang church basta kay giborn again sa Ginoo, luwas gid na. Pero og samtang buhi pa pod nganong di man pod magpamimbro, kamong mga makasure na sa iyong salvation apan inyong bautismo tanawa daw gikan ba na sa usa sa mga iglesia sa Ginoo kay tigali unyag tao ray katukod na ng inyong pundok na din diha mo gikan sa inyong bautismo, mahimo yun na mahulog yun sa Marcos 17, no? So tanawa pa siya sa gibuhat sa iglesia balita sa Acts 15 sa gibuhat sa iglesia sa Antioquia, mi adto sila sa kang sa iglesia sa Jerusalem. Balikan sa ako ng verse 24, Acts 15:24. For as much as we have heard, the certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Suguan na. Matong hidangop si Paul, si Barnabas o makiksunan nga to sa Jerusalem church mo ning gisulti karon ni James. Asan dapita pastor na hindangop sila. Verse 2 Acts 15 buhat 15 versikulo 2 sa diha ingon dinhi kay naalagi mga nagpanudlog mali dito sa Antioquia gikan sa Jerusalem church nga mga mini nga mamusuon iyang padre sa versikulo 2 buhat 15:2 og sa diha nga tali kanila o kang Pablo o Bernabe nahitabo ang usa ka dili jutay panagkabangi o panaglalis. Wa man ni Pablo okay ra man na ginagmay ra man na asa ka ginagmay bagyod nakibatok yun si Paul o si Barnabas. Wa sila musugot nga ang heresy makasulod diya sa ilang taliwala. Sumotong ningdangop sila dito sa Jerusalem Church. Tanawa, si Pablo o si Bernabe o ang pipila sa uban hindi pa nagtudlo aron sa pagtungas sa Jerusalem excuse me, sa pagpakikita sa mga apostoles o sa mga ansyano bahin meaning gikalantogian
wala mo kamin ang Jerusalem Church hantod nga dunay gikan sa ilang church sa Antioquia nga nagpakitabang kanila o sa pamikamin ng Jerusalem Church, di ba? Sila si Paul o si Barnabas o mga kabanan mo iniadto dito sa Jerusalem Church, nagpakitabang sila. Verse 3, o pinagikan sa iglesia sila may baktas agi sa Phoenicia o Samaria, din gitaho nila ang pagkakabig sa mintil o nagkahatag sila dakong kalipay sa tanang mga kaigsuunan dito. O sa paghiabot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia o sa mga apostoles o sa mga ansyano o ilang gitaw ang tanang gibuhat sa Dios sa iyang pagpakig-uban kanila. Apan, verse 5, apan dihay mitindog nga mga magtotoo nga mga sakop sa pundok sa mga Fariseo o mayon kanang gayon nga sirkunsidahan ang mga hintil na nagpanoo o suguon sila sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Dito na sulod na sila si Pedro, sila si Santiago na nagmaymay kanila. Akong gustong ipasayis mo igsoon, no? Dili sa ato ang paghisgot may tukod ng church history. Dito pa sa panahon sa itong panahon sa mga apostoles, sugod na dito ang pagpanudlog sayop, no? Na mga taong kapanudlog sayop ng doktrina. Hinggrabe pag ito magsuon. Pag-abot na sa 2nd century, 3rd, 4th centuries. Pag mo nito padayon magsuon gihapon, ito paghisgot sa kasaysayan, sa kasimbanan sa Ginoo Hesus Kristo. Matawaras, salamat sa panahon gihatag ka na ito sa Ginoo. Again, higala kung wapakasinid kaluasan, magayon ko kanimong ilha yung pagkamakasala. Wala gilain na makaluwas nimo. Only and only the Lord Jesus Christ. Come to repentance and trust Him as your Lord and personal Savior. Antod ugma sa mangtak na sa mga estasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit magayon ng Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.